Pasado na ho ang mga plano sa Ninoy Aquino International Airport, oras na lumapag ang eroplanong lulan si Pope Francis. Dahil naman sa ipatutupad na no-fly zone pagdating sa bansa ng Santo Papa, apektado naman ang nasa 200 domestic at international flights. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Wala nang humpay ang pag-iba sa Sirkulo del Mundo na nakatayo sa harap mismo ng NAIA Terminal 3. Bagamat bahagi ito ng proyekto ng DPWH sa gagawing skyway sa NAIA, pinaagahan daw talaga ang pagbabaklas nito. Target nilang matapos bago pa dumating si Pope Francis sa January 15. At para matiyak ang seguridad ng pinakamataas na leader ng simbahang Katolika, ipatutupad ang no-fly zone kung saan may aktibidad si Pope Francis gaya sa Luneta, Tacloban at University of Santo Tomas kung saan inaasahang magmimisa ang Papa. Expect that they will all follow these limitations, these flight restrictions para po sa kapayapaan ng loob ng nating lahat. Kasi it involves safety and security. No-fly zone din sa NAIA mula 5:50 ng hapon hanggang 6:50 ng hapon sa paglapag ni Pope Francis. No-fly zone din at walang operasyon sa Tacloban Airport mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi maliban na lang sa entourage ni Pope Francis. Sa January 19 naman, bawal din lumipad sa umaga sa pag-alis ng Santo Papa. Ayon sa CAAP, malaki ang epekto nito sa air operation. Sa isang oras lang daw kasi na operasyon na katumbas ng 40 events o 20 na take-off at 20 na landing, maraming pasahero na ang apektado. Ang Cebu Pacific at Tiger Airways Philippines, nasa 200 domestic at international flights daw mula January 15 hanggang January 19 ang maaapektuhan. Sa Bacolod, Busuanga hanggang Zamboanga ang kasama sa 77 domestic flights. Biyahe Manila-Bangkok, Manila-Hong Kong, Manila-Incheon, Manila-Osaka at Manila-Nagoya naman ang international flights. Handa na rin daw ang kanilang mga tauhang nasa Air Traffic Service at Air Navigation Service sa tuloy-tuloy na operasyon sa NAIA bago at hanggang makaalis si Pope Francis. Magbaon na sila. Yung shift nila, dito na lahat matulog sa airport, sa complex, para hindi nila problemang pumasok. Lahat ng shift na yan, ang plano namin dito na sila sa airport para hindi na problema ang pagpunta nila dito so that we can provide continuous service. Puspusan na rin ang paghahanda ng Manila International Airport Authority para matiyak na magiging maayos ang sitwasyon sa mga paliparan. Bukod sa mga isasarang kalsada, may mga bago rin silang ipapatupad sa mga paliparan. Tanging mga pasahero lang ang papayagan dito sa NAIA 3 sa araw mismo ng pagdating ni Pope Francis, 10 araw mula ngayon. Drop and go rin lang daw dapat. Papayagan naman ang mga susundo hanggang sa labas ng paliparan. We will not allow non-passengers to get into the terminal. So ang recommendation namin is drop and go sa mga maghahatid. Marisol Abduraman, GMA News.